Naging mainit naman ang ginawang pagtalakay sa Korte Suprema ng usapin tungkol sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi kwalipikado si Marcos na mailibing doon. Ngunit giit naman ng ibang mga mahistrado, hindi lamang para sa mga bayani ang naturang libingan. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Mainit ang naging tapatan sa harap ng Korte Suprema ng mga pabor at tutol sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ilibing si Marcos, may karangalan talaga. May mga medal yan, hindi PK yan na mga medal. Iniiling na Marcos pa rin, wala nang iba. Parang inilibing mo na rin yung mga kasalanan niya na ginawa sa amin. Hanggang ngayon nga, wala pa kami justisyang nakakamit. Hanggang ngayon, may mga trauma pa kami. Sa oral arguments ng kataas-taasang hukuman, sinabi ni Associate Justice Antonio Carpio na hindi kwalipikado si Marcos na mahimlay sa libingan ng mga bayani dahil napatalsik ito sa pwesto noong People Power Revolution taong 1986. Iginit ng isa sa mga petitioner na si Congressman Edsel Lagman na labag sa Republic Act 289 o ang batas na bumubuo sa National Pantheon o himlayan ng mga presidente at bayani ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero ayon sa ibang mga mahistrado, hindi maituturing na National Pantheon ang nasabing sementeryo. Sinabi ni Justice Presbitero Velasco Jr. na wala pang idinedeklara ang pamahalaan na isang lugar na para lamang sa mga yumaong pangulo at mga bayani. Tingin naman ni Justice Teresita de Castro, hindi lamang para sa mga bayani ang libingan ng mga bayani dahil kahit ang mga namayapang asawa ng mga sundalo ay naroon. Dagdag pa niya, wala pang lupon na klarong naglalahad ng mga kwalifikasyon bilang bayani. Ipagpapatuloy ng SC ang pagtalakay sa Marcos Burial sa susunod na Miyerkules, September 7, alas 10 ng umaga. Mga respondent naman mula sa panig ng gobyerno ang sasalang. Kumpiyansa si Solicitor General Jose Calida sa kanilang mga argumento. Samantala, sinabi ni dating Interior Secretary Rafael Lalunan III na mainam kung ipagpapaliban muna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalibing kay Marcos at ituon ang kanyang pansin sa pagsupil sa iligal na droga at korupsyon. Know where it's coming from. The thing is, it's turning out that the issue about President Marcos continues to be divisive, continues to polarize society. So it might be a good idea if maybe perhaps President Duterte, without giving up his objective of unifying the people, can just postpone muna this thing. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.